Hello, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Um, Tuturuan ko kayo or bigyan ko kayo ng mga guides about sa artifacts. Um, Pakita ko lang sa inyo na mabilis. Saan makikita yung artifacts? Ito. So sa inventory mismo, sa may left tab, mayroong nakasulat artifact. Now, pag-uusapan natin tong ibang iba pa sa iba pang video kung para saan ah, at iba pang information. Pero for now, yung basics muna tungkol sa artifact. Okay. So, simulan natin sa saan pupunta or saan muna makaka-hunt ng artifacts. So, if I'm not mistaken, yung artifacts available siya kapag yung server ninyo is 90 days old na siya. I'm not sure. Pero merong recent maintenance na nangyari and I believe itong server namin is server 103 is on 90th day na. So, after no maintenance, nagkaroon na kami ng artifact. Okay? So, saan yan? Saan natin makukuha yung artifact? Yan, pag-uusapan natin yan. Disclaimer lang, yung information na to is based lamang sa mga na-experience ko nitong umaga lang, kung saan ko siya nakuha, saan ko siya nakita, ano yung mga technical ng laro. So, stay tuned lang. Kung meron man akong maling information na may bibigay, please comment below sa ating channel so that ma-correct natin. Okay? So, let's go sa saan makikita. So, kung meron na kayong cross server, open na yung cross server ninyo, punta lang kayo dito. So, click nyo lang to. Cross server. Yan. Sa third tab, meron nakalagay Abyssal Plains. Yan. Abyssal Plains. Ngayon, wag muna natin itong pansinin. Itong War of Angels. I believe Apex to. Dito tayo sa Abyssal Duel. So, merong Abyssal Plains, Abyssal Duel, at saka Approaching. Ito, dadaanan din natin to mamaya para makita ninyo kasi nagda-drop din to ng mga artifact. Ngayon, sakto, bukas yung Abyss first floor. Okay. Ngayon, pupunta tayo doon. Kiklik mo lang yan. Abyss first floor. Tapos, magte-teleport ka sa Divine Realm. Okay. Dito muna tayo. So, as you can see, meron dito mga namumula, merong green. So, kapag namumula pa yan sa'yo, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng pasukin. Ngayon, ang technical or one of the idea ng Abyssal or ng artifact, the higher the tier of your wings, the higher the tier of artifacts na makukuha mo. So, meron dito na question mark sa pinakamababa. Click mo lang yan para sa more information. And yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, the higher generation of wings equip, the higher the abyss level that you can enter. So at my case, since 2.25 pa lang yung wings natin na generation, which is malapit na din tayo mag third gen, papasok tayo. Okay? Saan yan banda? Click nyo lang muna natin, Divine Realm. Sa may bandang, saan ba to? 3 o'clock ng Divine Realm. Zoom natin. Ayan o. Ayan. So, 3 o'clock. Ayan. So, click. Pasok. Okay. So, ngayon, yung technical na laro na to, so ito yung safe zone. Ang technicality na napansin ko sa laro na to is that automatic siya na naka-Union Kuafu, which means lahat ng ally ng kung sino man yung alliance ninyo is hindi ma-PPK. Pero here's the thing. Take a look. Gagawa ko ng PT.
mag-automatic switch siya. Pero, dito muna tayo. Yan, unable to switch modes in Abyss map. So, hindi ka pwede mag-change ng all, ng peace. So, PK talaga. Kung PK ang labanan na to. Pero ito yung minsan siguro magiging misunderstanding ng karamihan. Kasi kapag once gumawa ka ng PT, automatic yung mga katim mo lang yung hindi matatamaan ng skill. So, regardless kung ka-guild, kung ka-ally, as long as hindi part ng team, matatamaan ng skills. So, everyone should be aware na kapag meron ng nauna doon sa boss na yon, kapag nakapiti sila, expect na possible makill ka or ma-PK ka kahit ka-guild mo yan or what. Yan. So, yun yung first technicality ng game. Now, invitation, syempre, madali lang naman. Pwede ka magyaya ng mga kakampi para mabilis nyo ma-take down yung boss na to. Kasi, etong boss na to, sobrang haba ng HP. So, pakita ko sa inyo na mabilis lang. Ayan. Ayan o. And at the same time, bukod sa makunat siya, ang sakit ng damage niya. So you can see, nag-20k, nag-19k, well, maximum na yung 20k, nagmi-miss pa yung iba, pero sobrang bihira. Look at that, 98% pa lang yung bawas sa boss, pero yung HP ko is almost to half na, no? So ganun siya kasakit. So that's why it's better for you to have party if you wanted to go or take down one of these bosses. Next, so since nakita nyo na yung sulyap dun sa boss na yon, meron ditong central content, meron ditong mid, right, or north, east, west, and south. Yan. So hindi ka pwede mag-TP-TP dito. Yan, hindi siya pwede. Pwede pala. Ayan, pwede ka mag-TP-TP. Ayan. Pero meron namang portal kung gusto mo magtipid. But anyway, dito tayo sa boss. Tingnan nga natin kung na-take down na tong boss na to. Ayan, so na-take down na siya. So lipat tayo. By the way, sa Abyss map na to, possible na meron kayong makasama or ma-encounter ng mga taga-ibang server. May kanina meron kaming na-meet na taga-server 97. Shoutout kung sino man yun. Hindi ko na maalala. Elf siya. Meron ding MG kanina. So gusto ko lang pakita sa inyo na dito nagda-drop yung Abyssal. Okay, so meron tier 3 magic gladiator. So depends kung anong type ng hero ninyo, yun yung possible na maging drop. But it doesn't mean na yun na at yun yung magiging drop. So there's a chance lang na ang drop nito is para sa hero mo. Like for example sa akin is MG. So ganun siya kasakit. Na ngayon, ang nakakatawa dito sa boss na to is that once na mag-reach siya ng around 70% ng HP, magiging or magta-transform yung boss into mobs, which is ang kunat din at masakit. So it's better for you to have, or kunyari if solo player ka lang talaga, wala kang possible na makasama, I highly suggest na yung padalawa-dalawa, tatlo yung papatayin mong mobs until maubos mo yun. Kasi once na maubos mo na yung mobs, magta-transform back siya sa boss. Ayan. So for the meantime, it will take for me na sobrang tagal pa nito na mapatay. So I don't want to take down. Pero kapag meron na kayong party, expect nyo na ganun nga yung mangyayari. Ngayon, pagdating sa syempre hindi natin siguro sa ibang video na lang papakita ko sa inyo how does the looting would work for this map. But to give you an overview, so for example, na take down nyo na yung boss,
kunyari 5 kayo sa PT, ang makukuha nyo lang is yung mga green, yung mga normal na items, or red, ganyan, or whatever, whichever, kung ano man yung rare item na na-drop. For example, may na-drop na artifact dito sa part na to. So, ang mangyayari, magkakaroon ng roleta. May lalabas dito sa gitna, dito sa mismong damage area na yan na na give up and throw. Now, pag na-encounter nyo na yon, all you have to do is, for example, kung gusto nyo, kung may usapan naman kayo na kung para kanino yung artifact i-give up nila, for example, kasama mo 2 DK, tapos isang MG, isang wizard, tapos yung drop is pang MG. So you can talk about drop na nila or give up na nila para sure na talaga na sa'yo yung drop na yun. Ngayon, kung hindi naman, click nyo lang yung throw. Ibig sabihin ng throw is once i-click yung throw, magkakaroon ng parang roleta or dice yung system, and then the highest number or pinaka swerte na magkaroon ng highest number, siya yung mananalo ng item na na-drop ng Abyss. So, ganun siya. So, later on, kanina kasi kasama ko sila Temotao. Shout out kay Temotao, kay Mabait, Liam. Shout out din kay Netero. Ay, may alay. Netero, nakasama ko kanina. Nakakuha kami ng pang MG level 1 na artifact. So, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng artifact na yun. Ito. Punta lang ulit dito sa bag, artifact, ito. Nakakuha ko ng MG. Meron ding isa pang MG pero pang STR. Ayan. So, sa mga susunod na video, expect ninyo na meron akong mga explanation kung paano yan i-equip, paano siya nagwo-work, para saan siya, and all, and everything. So, kung meron pa kayong request about artifact, just comment below para magawa natin ng content. Okay? So, ngayon, I don't know kung bakit hindi pa nagtatransform yung boss. Ito na. Ito yung sinasabi ko. Nag-transform na yung boss into mobs. So, kailangan mo yung ubusin para bumalik yung boss. So, yan yung mga technicals niya. So, kung napansin nyo kanina, naka-green yung dumaang alay, ibig sabihin naka-union. Pero kapag once na nag-PT ka, nag-create ka ng PT, mamumula yung mga alay na yan. Regardless again kung ka-guild mo. Anyway, so for the meantime, yan lang muna yung content ng videos natin. Kung meron man ako na-miss sa mga susunod na lang na video, please share, like, subscribe sa ating munting channel. Ano na naman to, para sa mga guilds natin. Shoutout kay Yek, Pride and Fendi na recently nanalo ng rank match, runner-up. So, congratulations. So, that's all. Thank you for watching and peace out.